Tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Dodong. Nakatira dito sa lalawigan ng Negros. Hindi ko nababanggitin pa kung Oriental o Occidental, basta't nasa Negros. Simula nung magpandemya, nahilig na akong makinig ng mga kwentong katatakutan. Dahil isa ako sa nawalan ng trabaho ng mga panahong yon. Kung kaya't naging libangan ko na lamang ang pakikinig ng mga kwentong kababalaghan. Kaya naman noong malaman ko na tumatanggap kayo ng pinapadalang kwento ng inyong mga sender na tagapakinig rin at ibinabahagi nyo sa inyong channel, naengganyo akong magbahagi rin ng karanasan ng aking ama. Natawagin na lamang po natin sa pangalang Domeng. Siya nga pala, Sir Dan, ibabahagi ko po ito sa inyo sa pamamaraan na tila ba ang aking ama ang nagkukwento sa inyo, nang sa gayon ay hindi maguluhan at mahirapang intindihin ng mga masugid po ninyong tagapakinig. Hindi kasi ako masyadong maalam pagdating sa pagsusulat ng kwento, kaya naman kayo na po yung bahalang umintindi. Simulan na po natin yung kwento. Bata pa lamang ako ay namulat na ako sa hirap ng buhay namin, at ang tanging hanap buhay lamang ng aking ama ay maglako ng isda, karne at mga gulay. Kaya naman gamit yung kariton, minsan ay sumasama ako sa aking ama at tumutulong magtulak habang sinisigaw yung nilalako naming paninda. Ang kadalasang pinupuntahan namin ng aking ama ay yung mga kasulok-sulukang sityo o purok, sa kadahilan ng kakaunti lamang ang bibili sa amin kapag nasa bungad kami maglalako. Sapagkat bago pa man kami makarating ay may mga nakamotor nang nagbebenta ng mga karnet, isda at iba pang mga paninda. Kaya yun po yung punteriya ng aking ama, dahil bibihira lamang mapupuntahan ng mga nakamotor na maglalako. Dekada 70 nang maranasan ko ito, at nasa edad na 15 anyos pa lamang ako. 5 kaming magkakapatid at ako nga yung panganay, kaya naman ako palagi yung kasakasama ng aking ama saan man ito magtungo. Isang araw, matapos kong ayusin ang mga ilalako naming paninda ng aking ama, tinanong niya ako kung lahat ba ng paninda ay nailagay ko na sa kariton. Opo, tay. Nailagay ko na lahat. Wala nang problema. Tugon ko pa. Ano pang tinutunganga mo dyan? Kilos na, Domeng. Magbihis ka na para makapaglako na tayo at makabenta ng ating mga paninda. Utos pa sa akin ng aking ama. Nang marinig ko yung utos niya, nagmadali na akong pumasok sa kwarto at nagbihis na nga ng maayos na damit. Pagkatapos ay nagpaalam na rin sa aking ina na maglalako na kami ng paninda ni Itay. Matapos kong makapagpaalam ay agaran na rin kaming umalis ng aking ama at nagsimula ng maglako habang tulak-tulak ko yung kariton. Samantalang yung aking ama naman ay panayong pag-alok ng mga paninda namin sa bawat mga taong dumaraan. Makalipas nga yung ilang oras ng aming paglalako ay kakaunti pa lamang ang aming nabenta. Bakit kaya napakatumal ngayong araw, anak? Kanina pa tayong naglalako pero kakaunti pa lamang ang nabawas sa ating mga paninda. Narinig kong wika ng aking ama. Sinabi ko naman sa kanya na baka nagkataon lamang na walang pera yung mga tao sa sityong aming nadaanan. Bakit ka ako hindi namin subukang magtungo pa sa iba? At sumang-ayon naman yung tatay ko sa aking sinabi. At ang sabi nito ay puntahan na lamang raw namin yung karatig na purok na hindi pinupuntahan ng ibang maglalako. Malamang daw ay maraming bibili sa kanyang tinutukoy dahil wala namang pumupunta doon.
Hindi ba't mahigpit tayong pinagbabawalan ni inay na huwag magawi sa purok na yon? Di ba tay? Baka mamaya kapag nalaman to ni inay na nagpunta tayo roon, mapagalitan pa po tayo. Wika ko pa nga kay tatay. Dahil ayon nga sa mga usapan, ay minsan nang hinabol sa purok na yon ang isang maglalako ng karne. Nang medyo kakaiba daw na nilalang na ang sabi ng karamihan ay isa umanong aswang. Dahil na rin sa habang hinahabol daw yung maglalako ay nakakarinig daw siya ng huni ng wakwak. Mabuti na lamang at nakalabas raw po yun kaagad sa purok na yon at nakahingi ng tulong kung kaya't hindi ito napahamak. Kaya simula nang kumalat ang pangyayaring yon sa iba't ibang mga karatig lugar, ay wala na ngang nagtatangkapang pumasok sa purok na yon dahil ayaw nilang maranasan ang naranasan ng lalaking naglalako ng karne. Ay nako anak, huwag kang magpapaniwala sa mga ganyan. Mas maniwala ka kung talagang ikaw na mismo ang nakakita. Pero yung mga sinabi nilang hinabol ng wakwak, yung maglalako ng karne, huwag kang maniwala roon. Baka nga lasing lamang yung lalaking iyon eh. Kaya imbis na aso yung humabol sa kanya, abay na pagkamalan pa niyang aswang ang lintik na aso. Medyo sarkastiko pang wika ng aking ama. Sige po itay, kayo po yung bahala. Alam niyo naman po siguro kung saan ninyo gustong maglako ng paninda. Kaya ako naman po ay susunod lamang. Tugon ko naman sa aking ama. Kaagad na nga kaming naglakad patungo sa karatig purok. At habang naglalakad kami ay may nakasalubong kaming matandang babae. Nagtatanong ito kung ano ang nilalako namin at saan kami patungo. Mga karne at isda po. Bibili po ba kayo manang? Tanong pa ng aking ama sa matanda. Sumilip naman yung matanda sa aming mga paninda na nakabalot nga ng supot. At nagwikang bibili umano siya. Kaya naman yumuko na ang aking ama at kinuha yung tinuturong bilhin ng matanda. Matapos ngang bigyan ng aking ama ay nagtanong pang muli yung matanda kung saan kami pupunta. Sinabi naman ng aking ama na sa karatig purok lang. Doon umano kami maglalako at magbabaka sakali lamang na merong bibili ng aming paninda. Ah, ganoon ba? Abay tamang-tama, taga roon rin ako eh. Sasamahan ko na kayo. Batid kong magugustuhan ng mga kapitbahay ko ang karning inyong nilalako. Nakangisip ang wika ng matanda. Kahit nasa murang edad pa ako ng mga panahong iyon, ay nakaramdam ako ng kilabot sa katawan. Lalo na nga nung nasipat ko yung mga mata ng matanda na para bang bigla-bigla na lang nag-iiba habang nakayuko yung aking ama at kinukuha ang karneng binili ng matanda. Nasilayan ko rin yung kanyang pagtatakam sa karne. Nakatutok doon yung kanyang paningin na parang kulang na lang ay kainin na po niya yon kahit hindi pa yon luto. Subalit sa isang kurap lamang ng aking mata ay agara namang bumalik sa normal yung kanyang mga mata. At ilang ulit pa nga po akong kumurap na nagbabaka sakaling masalayan ko pong muli yung kakaibang anyo ng kanyang mata. Ngunit hindi ko na po muli yung nakita na tila bang namamalik mata lamang ako kanina. Pagkaabot nga ni tatay ng supot at nagwika siyang baka may iba pang pupuntahan ng matanda, sinabi naman itong wala. Dahil ang sadya daw talaga nito kaya napalabas siya ng kanilang purok ay para bumili rin ng kanilang mauulam sa hapunan. Pero nagkataon nga na nakasalubong nito kami. Sinabi pa nito na sumunod na lang daw kami sa kanya dahil natitiyak raw nitong marami ang bibili sa aming mga paninda. Panigurado umanong mauubos ang lahat ng aming nilalako. Siyempre, natuwa naman kami ng tatay ko sa aming narinig. Dahil sa wakas ay makakauwi na rin kami kapag nagawa nga naming mapaubos yon. Mga lagpas 5:00 na rin po kasi ng hapon yun eh
at kailangan na rin naming mapaubos ang aming paninda. Makalipas lamang po yung ilang sandaling paglalakad ay nakarating na nga kami sa nasabing purok. Habang naglalakad kami, nakikita ko na tila ba kakagising lamang ng mga taong naninirahan roon, sa kadahilan ng buhagag pa ang kanilang mga buhok at mahahalata mo talagang mga bagong gising pa lamang. Naglakad pa nga papasok yung matanda, kaya sumunod naman kami at tinitignan-tignan lang namin yung bawat mga bahay na madadaanan. Napuna kong halos magkakaparehas ang mga bahay ng mga nakatira roon. Lahat kasi ng mga bubungan ay ari sa pawid at ang kanilang mga dingding ay kawayan. Nakataas din sa lupa ang mga sahig. At marami ring mga tanim na kawayan sa purok na iyon. May mga naglalakihan pang puno ng mga kahoy na nagbibigay lilim sa mga kabahayan. Kung kaya't kahit mga alas 5 mahigit pa lang ng hapon ng mga oras na iyon, ay parang mag-aalas 7 na ng gabi. Sapagkat habang naglalakad nga kami doon, ay padilim na ng padilim ang buong paligid. May nakikita naman kaming nakasindi ng mga lampara bilang ilaw ng mga kabahayan na aming nadadaanan. Nang mga oras po na iyon, hindi ko alam kung bakit bigla akong kinakabahan na talagang bumibilis yung tibok ng aking puso, na para bang may hindi magandang mangyayari sa amin. Kaya naman, binulungan ko yung aking ama na bumalik na lamang kami sa aming pinanggalingan. Mukha naman kasing walang mga balak bumili yung mga taong naroroon. Paano ba naman nananatiling nakatitig lamang ang mga ito sa amin? Napakatalim pa ng kanilang mga tingin. Manang, dito na lamang po kami. Dito na po kami banda. Pwede nyo na po kaming iwan. Maraming salamat ho. Wika ng aking ama sa matanda na medyo nauutal-utal pa nga. Dahil nakita na rin kasi namin na dahan-dahang lumalapit sa aming kinatatayuan ang mga tao. Kaya nga lang, matalim pa rin ang kanilang mga titig. At kakaiba ang kanilang mga kinikilos na para bang nagpapahiwatig ng masama. Maya-maya pa, napansin kong huminto yung matanda sa paglalakad. Subalit hindi ito umiimik. At dahil sa nakatalikod ito, ay hindi ko na nakikita ang kanyang mukha. Nung akmang uulitin pa sanang magsalita ni Itay, nang bigla na lamang humarap sa amin yung matanda na nakamulagat na ang mga mata. Dahil sa pagkabigla, halos sabay pa kaming napasigaw ni Itay, sapagkat nakakapanghilakbot talagang tignan ang wangis ng matanda. Nakabuka po yung kanyang bunganga at napakalaki. Ganon din yung kanyang mga mata na parang nagbabaga na. Walang humpay rin yung pagtulo ng kanyang mga laway patungo sa kanyang dibdib. At umaalingasaw ang napakabahong amoy na para bang amoy ng panis na laman o kaya ay amoy ng nabubulok na dugo. Malakas na napamura yung aking ama at mabilis po niya akong hinawakan ng kamay. Sabay hatak at kumaripas na nga kami ng takbo pabalik. Ay, sandali lang. Yung paninda natin. Wika ko pa sa aking ama habang kami ay tumatakbo. Narinig ko pang sumagot ito. Na wag ko na raw yon pansinin pa at tumakbo na lamang ako ng mabilis hanggat kaya pa. Magtatanong na sana ako sa kanya nang sa bigla na lamang kaming makarinig ng mga pag-angil. Yung tipong parang nag-aaway na mga hayop. Halos makaladkad na po ako noon ng aking ama dahil sa bilis ng kanyang pagtakbo. Bilisan mong tumakbo at huwag ka nang lumingon pa. Gigil na sigaw ng aking ama nang mapansin niyang akmang lilingon pa sana ako. Nakarinig kasi ako ng mga yabag ng paa
Habang parang meron din humahabol sa amin. At dahil nga sa murang edad ko at kagustuhang malaman kung anong nangyayari sa aming likuran, hindi na nga ako nagatubili pa na lumingon. At yun nga ang pinakapinagsisihan ko sa buong buhay ko. Kung nakinig lang sana ako sa aking ama, ay hindi ko sana matutuklasan ang nakakarinding pangyayari. Sa kadahilanang sa aking paglingon, ay kitang-kita kong pinag-aagawan ng mga taong nakita namin yung nilalakong karne. Naanimoy mga hayop na medyo kakaiba na rin ang kanilang mga anyo, na para bang mga hayop na uhaw sa laman. Narinig ko pa nga silang nag-aangil habang nag-aagawan at nilalantakan ang hilaw na karne. Sobrang takot yung naramdaman ko kaya napaiyak na rin ako noon. Mura naman ang mura ang aking ama. At sinabihan nito ako na walang maitutulong sa akin ng pag-iyak. Bagkos, mas bilisan ko pa raw ang aking pagtakbo para makalabas na nga kami sa purok na iyon. Bilisan mong tumakbo at baka mahabol na tayo. Muling sigaw pa ng aking ama. Mas lalo ko pang binilisan ang aking pagtakbo. At sa kamalas-malasan pa, napigtas pa nga yung aking tsinelas. At sinabi nga ni Itay na iwanan ko na raw yon para makatakbo ako ng mabilis. Kung kaya't iyon nga yung aking ginawa kahit paika-ika na akong tumatakbo. Dahil sa mga natapakan kong mga nakausling bato. Sa paglipas naman ng ilang sandali, tuluyan na kaming nakalabas ng purok. Mabuti na nga lang at sa unahang bahagi ay may nakita kaming nagtutumpukang mga tao. Agaran na kaming lumapit at humingi ng tulong. Nang malaman naman ng mga taong nakatambay kung saan kami galing, ay tinulungan nga kami ng mga ito. Ang isa pa nga ay nagsabi na ihahatid na lang daw kami ng motor. Kaya agad naman kaming pumayag. Habang lulan nga kami ng motor at pinapaharurot ng tumulong sa amin, nagwika nga ito na maswerte pa daw kami at nakatakas pa kami sa purok na iyon. At yung mga paninda lang namin yung kanilang kinuha. At hindi naman talaga sila naging agresibo para habulin pa kami hanggang sa kabilang purok. Tinanong pa nga kami ng lalaki kung hindi ba raw namin nabalitaan ng aking ama ang mga usap-usapan tungkol sa purok na iyon. Dahil laganap na nga raw sa karatig ng mga lugar kung anong klaseng mga tao yung mga nakatira doon. Hindi naman umimik yung aking ama. Dahil unang-una pa lang, binalaan na rin kami ng aking ina na wag nang magawi pa roon dahil nga sa mga balita. Nang makarating na nga kami sa bahay, nasermo na naman kami ng aking inay. At talagang pinagalitan yung aking ama. Dahil sa katigasan nga ng kanyang ulo. Simula nga po noon, Sir Dan, hindi na kami naglalako pa ng aking ama sa mga liblib na lugar. Sa halip, nakihipwesto na lamang kami sa mga palengke at doon na nga nagtatsagang magtinda. Sa paglipas naman ng mga araw, mas lalong naging laganap yung mga bali-balita sa lugar na napuntahan namin. At ang pagkakaalam ko po, pinagkaisahan raw ng mga tao yung mga aswang na nakatira doon para palayasin. Siguro dito ko na rin po ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyong lahat. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Nico. Naninirahan dito sa parte ng Capiz. Isa po ako sa mga tagapakinig dito sa inyong channel. At dahil roon, naisipan kong magbahagi rin sa inyo ng aking karanasan tungkol sa mga bagay-bagay na hirap paniwalaan ng ibang mga tao. Taong 1998, nang maranasan ko po ito.
At ng mga panahong ito, nasa 19 na taong gulang pa lamang ako at nagtatrabaho noon. Nagkaroon ako noon ng kasamahan sa trabaho. Natawagin na lang po natin sa pangalang Ben. Itong si Ben ay napapansin kong parati siyang tahimik at hindi mahilig makipagkwentuhan. Ang gusto niya ay palagi lamang siyang mag-isa kapag nagpapahinga. At wala na kaming trabaho kapag tanghali na. Kumbaga parang napaka-misteryoso po niyang tao. Kaya nga palagi na lamang siyang tinutukso. At pinag-uusapan ng iba pa naming mga katrabaho. Hindi naman po sa panglalait, Sir Dan. Pero kasi bukod sa maraming butlig yung kanyang mukha, at meron po siyang maraming peklat sa kanyang braso pati po sa kanyang katawan. Kapag kasi nagpapalit na kami ng damit bago magsipag-uwian, nakikita ko yung mga peklat niya sa kanyang katawan. Naanimoy mga latay ng mga matutulis na bagay. Gusto ko po sanang itanong kung saan niya nga ba nakuha yung mga peklat nito. Pero nahihiya naman po akong gawin yon. Palagi akong inuunahan ng kaba at pangamba na baka magalit po ito kapag tinanong ko pa. Kaya't mas pinili ko na lamang pong manahimik. Siya nga pala, kung itatanong po ninyo kung ano yung trabaho ko noon, isa po pala akong tendero sa may kalakihang grocery at bodegero na rin sa bayan. Dahil sa tagabuhat rin ako ng mga pinamimiling paninda ng mga namimili sa tindahang pinagtatrabahuhan ko at dinadala sa paradahan ng tricycle kung saan sasakay po yung mga mamimili. Tapos kahit papano binibigyan naman po nila ako ng tip bago bumalik sa tindahang pinagtatrabahuhan ko. Ganoon rin naman yung mga kasamahan kong lalaki at ang mga babae naman ay taga-asikaso ng mga namimili. Kahit na mura lamang po yung sahod ko noon, masaya naman po ako. Gawa ng nag-e-enjoy po ako sa pinapasukan kong trabaho. Magigiliw at masaya po kasing kasama itong mga katrabaho ko. Kaya nga lang, kakaiba po yung trato nila kay Ben. Para kasing iniiwasan po at palagi nilang pinag-uusapan si Ben kapag nakatalikod ito. Hanggang sa isang araw, nabanggit niya sa akin na magkakaroon daw ng kaunting handaan sa kanilang bahay dahil karawan nga nito. Gusto sana kitang yayaing pumunta sa bahay namin, tol. Kung okay lang sa'yo. Paanyaya po ni Benon sa akin. Dahil magkaibigan rin po talaga kami dahil sa trabaho. Talaga, tol? Nako, hindi ko tatanggihan yung paanyaya mo. Alam mo namang isa ka na rin sa mga kaibigan ko dito sa trabaho natin eh. Kaya bakit naman kita tatanggihan? Wika ako naman. Ngumiti naman si Ben. At nagwikang subukan niya rin umanong imbitahan ang iba pa naming mga kasamahan. Nang sa ganoon ay may mga bisita siya kahit papano. Sa totoo lang po, Sir Dan, hindi naman mahirap pakibagayan itong si Ben. May mga pagkakataon nga na nagkakasundo-sundo kami sa mga bagay-bagay. Kumbaga halos pareho kami ng mga hilig o gusto. Kaya nga kahit na wala pang isang buwan kaming magkaibigan noon, pakiwari ko'y ilang taon na kaming magkakilala. Halos lahat nga ng tungkol sa buhay ko ay naibahagi ko na siguro sa kanya. Maging siya ay ganun din. Kapag nga nagkukwento ako tungkol sa pamilya ko, nagkukwento rin naman siya. Ngunit hindi ko akalain na may isa pa palang bagay yung hindi ko nalalaman mula sa pagkatao ng taong tinuturing kong kaibigan. Dumating nga yung araw na napagkasunduan namin na sasama ako sa kanilang bahay. Nagpaalam naman ako sa mga magulang ko at pumayag naman sila noon. Pinag-iingat lamang nila ako at wag raw akong magpapagabi sapagkat delikado sa daan. Nung nagkita-kita na nga kami,
nalaman kong kasama pala yung dalawa pa naming katrabaho. Natawagin po nating Kaloy at Alvin. Ganun rin yung nobya ng dalawa. Nakatrabaho lang rin namin. Tinanong ko naman kung bakit sila lang yung kasama. Nasaan yung iba pa naming mga katrabaho? At sinabi naman ni Ben na hindi pinaunlakan ng iba naming mga katrabaho ang kanyang paanyaya. Tara na, umalis na tayo. Seryosong wika pa ni Ben. At nagpatiuna ng maglakad papunta sa paradahan ng tricycle. Agad na rin kaming sumakay ng tricycle nung pagdating namin doon. At papunta na kami sa baryo kung saan ito nakatira. Habang bumabiyahe kami, nababakas ko sa mukha ni Ben ang pagkabalisa. At tila ba meron itong gustong sabihin sa akin. Tol, ayos ka lang ba? May sasabihin ka ba sa akin? Tanong ko nga sa kanya noon. At bigla na lang itong umiling. Hindi na lamang ako umimik pa. At tinoon ko na yung aking pansin sa dinadaanan. Makalipas lamang yung mga mahigit 20 minutos, ay bumaba na rin po kami sa isang sitio. Pagkatapos ay naglakad pa kami ng mga ilang minuto. At may tinawid kaming maliit na palayan. At kasunod nun, ay meron din kaming dinaanang kakahuyan. Mga 10 minuto rin po siguro kaming naglalakad sa kakahuyan. Medyo malayo pala. Maya-maya pa ay meron na po kaming natanaw na mga kabahayan. Napansin kong ilan lamang yung mga bahay sa parteng yon. May naaamoy rin akong hindi kaaya-aya. Hindi naman po sa pag-iinarte. Kaya nga lang ng mga sandaling yon, hindi ko na nga napigilan pa ang mapatakip ng aking ilong. Pero noong tumingin sa akin si Ben, agaran ko namang ibinaba yung kamay ko mula sa pagkakatakip ng aking ilong. At pagkatapos ay sumunod na nga rin ako sa kanya. Nang makarating na nga kami sa bahay nila, napansin kong simple lamang yung kanilang bahay. Gawa sa pawid yung bubungan at kawayan naman yung mga dingding, pati na rin po yung sahig. Nakita ko yung mga magulang ni Ben na nagluluto. Pagbungad pa lang namin kasi sa kanilang bahay, ay kita na rin agad yung kanilang kusina. Oh, nariyan na pala kayo. Halika't papasukin mo na ang mga bisita mo, anak. Wika pa ng kanyang ina. Nang malingunan nga kami nito. Agad naman kaming bumate sa mga magulang ni Ben pagkapasok. Medyo matagal-tagal pa itong niluluto ko. Maupo na muna kayo para makapagpahinga muna habang naghihintay na maluto itong ginagawa ko. Nakangiting wika pa ng ama ni Ben at inutusan ito si Ben na hainan muna kami ng merienda. Nagpaalam naman sa amin si Ben at kukuha lang umano siya ng aming mainom. Makaraan nga yung ilang sandali. Bumalik na po ito at inabutan po kami ng baso at pitsil na merong lamang tubig. Uminom raw muna kami dahil mahaba-haba pa yung nilakad namin. Makaraan lamang yung ilang minuto. Inaina na nga po kami ng merienda. Nung matikman ko yung minatamis na binigay ni Ben sa amin, ay naibsan talaga yung pagod na nararamdaman ko. Sapagkat napakasarap po ng kanyang inihain. Na proud pa nga na sinabi ni Ben sa amin na ang nanay umano niya yung nagluto. Natawa naman yung kanyang ina na parang nahihiya. Dahil sa hindi pa naluluto yung pagkain, ay napagpasya naming magkakatrabaho na maglakad-lakad muna sa labas ng bahay. Marami kasi akong nakikitang mga nagagandahang tanawin. Gaya na lamang ng malawak na niyugan, palayan at maisan. Diyan lang kayo sa labas ng bakuran namin magtingin-tingin. Huwag kayong lumayo masyado mga tol, dahil delikado sa lugar na ito. Wika pa sa amin ni Ben. Hindi raw kasi siya sasama sa amin, pagkat tutulungan daw niya ang kanyang ina at ang kanyang ama na magluto para makakain na rin kami maya-maya.
Noon ngang nagmamasid na kami sa may labas ng bakuran, ay parang hindi talaga sariwa yung hangin na nalalanghap ko sa kanilang lugar. Dahil simula pa lang sa may bungad, ay nakakaamoy na ako ng malansa na amoy. Hindi ko rin alam kung bakit noon eh. Mga ilang minuto pa yung nagdaan, nakaramdam ako ng pagkaihi. Sinabi ko sa mga kasamahan kong lalayo lamang ako ng kaunti dahil tutugunan ko muna yung tawag ng kalikasan. Hindi pa man sila tumatango. Sa sinabi ko ay dali-dali na rin akong naglakad palayo. At noong makahanap nga ako ng mapagpopwestohan, nagmadali na akong lumapit sa isang malaking puno. At doon nga ako umihi. Palis na sana ako nung meron akong matanaw na isang binatilyong lalaki na nakasalampak ng upo. Napansin kong may pinapatay itong manok. Sa pagkakakita ko ay parang sinasakal po niya ito. Pagkatapos ay agaran din niyang inaalisan ng mga balahibo. At yung matindi pa na ikinagulat ko ng labis ay nakita kong parang kinain po niya iyon ng hilaw. Nakita ko rin po yung mga lamang loob nung manok na iyon na kinakain ng lalaki. Hindi ko kinaya yung nakita ko at kamuntikan pa nga akong masuka sa kadahilan ng iyon. Hilaw kasi na karne ng manok yung kinain nito. Hindi ako makapaniwala at magkakasunod na mga katanungan sa aking isipan yung naghari noon. Bakit niya nilalantakan yung manok? Hindi ba siya nandidiri? Wika ko pa sa sarili. Napaisip ako kung anong klaseng tao ba siya yung nakita kong yon at bakit niya nasikmurang kumain ng hilaw na karne. Napalingon na lamang ako nang may tumawag sa pangalan ko. Si Alvin lang pala yon. Dalian ko na umano at tinatawag na kami ni Ben para kumain. At hindi na nga ako sumagot at dali-dali ring naglakad papalapit sa mga kasamahan ko. Nang makalapit na nga ako, tinanong pa ako ni Kaloy kung ayos lang ba umano ako. Bakit parang nakakita raw ako ng multo doon sa pwesto kung saan ako umihi. Napailing na lamang ako noon at nagwikang lapitan na namin si Ben at baka kanina pa ito naghihintay. Sandali ko pang nilingon yung pinanggalingan ko para tanawin yung binatilyong kumakain ng hilaw na karne na hindi man lang ako napansin. At pagkatapos nun, nagpatiuna na akong maglakad. At pagkalapit po namin kay Ben, ay pumasok na rin po kami agad sa loob ng kanilang bahay. At pagdating nga namin ay nakahanda na yung mga pagkain. Nakita kong napakaraming pagkain na yung nakahain sa mesa. Kaya naman, natakam talaga ako at umupo na sa pagkainan. Maya-maya pa, nagsimula na kaming kumain. Matapos nga naming kumain, naglapag na nga ng alak yung ama ni Ben dahil sa karawan nga naman ng kaibigan ko. Kahit na hindi naman po ako gaanong umiinom, pinaunlakan ko po yung paanyaya ng kanyang ama na makipag-inuman. At may tuturing kong naging masaya naman yung kaarawan ng kaibigan ko. Puno ng kulitan at biruan. Pero sa paglipas ng mga oras na nagiinuman kami, napapansin kong may tama na nga ng alak yung kasama kong si Kaloy, pati na rin si Alvin. Samantalang yung mga nobya naman nila ay nakita kong kumakain pa rin ng prutas at kakanin. Noong magtatakip silim na, ay napapansin kong hindi na nga mapalagay si Ben. Panay po yung kanyang paroon at parito. Titingin sa akin, tapos ay titingin sa labas ng kanilang bahay. At medyo kakaiba rin talaga yung kanyang kinikilos noon.
Noong magpaalam sandali yung kanyang ama para kumuha ng alak sa kapitbahay dahil naubusan na nga kami ng mainom, pinatak na niya ako at maging si Kaloy at Alvin ay pilit niyang pinapatayo. Nagulat naman ako at nagtaka nung tignan ko dahil siya ay parang natataranta at merong kinakatakutan. Umalis na kayo rito hanggat maaga pa. Sige na. Wika pa nga po ni Ben. Teka, ba't mo naman kami pinapaalis agad? Hindi pa nga tayo tapos mag-inuman eh. Tanong ko naman sa kanya at hindi po ito sumagot. Bagkus ay itinulak lamang po niya kami palabas ng bahay at sinabing dalian na umano naming umalis. Ano ba talagang problema? Bakit mo kami pinapaalis? Tanong ko pa nga po rito. At bago pa man makasagot yung kaibigan ko, ay bigla na lamang may lumagabog sa likuran ng bahay. At kasunod po nun, ay ang mga huni ng nakakakilabot na ibon. Kaya naman sumigaw na nga yung kapatid ko. At sinabing sumunod umano kami sa kanya. Dahil sa galit at sa takot, nagpulasan kami palabas ng bahay at agaran po kaming sumunod kay Ben na nagpatiuna na pong tumakbo palabas. Nung makalabas na nga kami ng bakuran, sandali ko pang nilingon yung bahay ng kaibigan ko. Ang masika nagulat ko noon ay nakita kong kasama ng 2 dambuhalang aso yung binatilyong kumain ng hilaw na karne kanina. Lakad-takbo po yung ginagawa namin hanggang sa makalabas na nga rin po kami ng sityo at huminto na yung kaibigan naming si Ben. Ben, ano ba talagang nangyayari dito? Abadong tanong ko pa nga po noon sa kanya. At sa humahangos na boses ay humingi po ito ng paumanin sa akin. Doon na nga rin po ng gabing yon, meron po siyang mga inamin. Nagulat kami nang sabihin ni Ben na angkan daw sila ng mga aswang. Pero nilinaw po niya na inibitahan nito kami para maging masaya ang kanyang kaarawan, sapagkat yun pa lamang daw yung unang pagkakataon na nagkaroon siya ng mga totoong kaibigan. Isa pa ay kinausap po niya ang kanyang mga magulang tungkol sa amin na huwag kaming galawin. Pumayag naman daw sila at tinuring nga kami ng maayos. Ngunit kanina lamang ay narinig daw niya ang kanyang tsuhing kausap ang kanyang ama at nakikiusap raw ito na ibigay na ng ama niya sa kanyang tsuhin ang mga bisita, lalo na ang mga babaeng nobya nila Kaloy. Napatingin naman kami sa nobya ni Kaloy at muling nagtanong kay Ben kung bakit. Kasi sa akin ba talaga manggagaling to, Kaloy? Tanong pa nga po ni Benon na parang nag-aalangan po siyang sabihin yung kanyang gustong sabihin. Pero wala na rin pong nagawa si Kaloy nang muli pong nagsalita si Ben. Yun ay dahil buntis yung nobya ni Kaloy. Wika pa nga po ni Benon. At ayon sa kanya, yun daw yung hinahabol ng ilan niyang mga kamag-anak. Ang ibig sabihin, kaanak mo yung binatilyong nakita kong kumain ng karneng hilaw? Tanong ko pa nga po noon. At agara naman po siyang tumango at nagsabing hindi raw yun kasing bata ng iniisip ko. At nagsabing yung lalaki raw na nakita ko ay hindi kasing bata ng iniisip ko. Ang sabi pa ni Ben, umalis na umano kami at tumbukin lang daw namin yung daanan na dinaanan namin kanina at makakalabas na kami agad ng kakahuyan. Noon ngang makarinig na kami ng mga yabag at mga pag-angil sa paligid. Tumakbo na po kami ng mga kasamahan ko at hindi na ako muling lumingon pa dahil tuloy-tuloy lamang po yung aming pagtakbo. Nung nasa may kakahuyan na nga po kami, mas lalo pang nagtaasan yung mga balahibo ko sa batok. Gawa ng palakas po ng palakas
ang mga yabag na aking naririnig na humahabol sa amin. Nang mga sandaling yon, Sir Dan, pakiramdam ko'y biglang nawala yung pagkalasing ko. Maging yung mga kaibigan ko, nawala na rin po yung kanilang mga tama dahil sa nakita namin. Kahit medyo mabilis lang po yung mga pangyayari. Hanggang sa hindi nga kalaunan ay nakalabas na rin kami ng kakahuyan. Kaagad na tinakbo po namin yung pilapil para makalayo na dito sa sityong ito ng ligtas. Sakto naman po noon na meron pang tricycle na dumaan, kaya kaagad na nga po kaming sumakay. Hindi na kami nagpaalam pa. Bago pa kami naghiwa-hiwalay ay napagpasya namin na isekreto na lamang namin yung mga nangyayari sa amin ng gabing yon, para na rin sa kaibigan kong si Ben. Dahil niligtas naman po kami nito sa masamang binabalak ng kanyang angkan. Sa paglipas po ng mga araw, hindi na rin po pumasok sa trabaho yung kaibigan kong yon. At wala rin akong balita pa sa kanya kung ano nga bang nangyari. Wala naman din akong lakas ng loob na pumunta pa sa kanila noon. Lalo at alam ko nga na may kakaibang tinatagong pagkatao yung angka na yon. Dito ko na rin po siguro tatapusin yung kwentong ito. Maraming salamat po, Sir Dan, at paalam. Nais ko lang sanang ibahagi ang kwentong ito sa inyo na nangyari ilang taon na ang nakaraan. Bago yung lahat, tawagin na lamang ninyo ako sa pangalang Lisa. Itong aking ibabahagi ay naging karanasan ko noong naiwan ako sa aming bahay kasama yung aking anak na noon ay 3 buwan pa lamang. Nang mga panahong yon kasi, nagtatrabaho sa kabilang baryo yung aking asawa. Isa po kasi itong security guard at gabi po yung kanyang duty. Wala naman akong nagawa dahil ang trabaho lang niya ang aming pinagkukunan ng gastusin sa bahay. Dahil doon, umayag ako sa kagustuhan niyang lingguhan na lamang siya kung uuwi sa amin. Hindi naman ako natatakot dahil nung nagbubuntis ako ay wala naman akong karanasan sa aswang. Subalit, sa hindi ko inaasahan ay makakaranas rin pala ako ng ganong kakatwang bagay. Kampante ako noon dahil alam ko naman sa sarili ko na may mga tirahan ding malapit sa bahay namin. Alam kong kahit anong oras ay pwede akong makahingi ng tulong. Subalit, sa hindi ko inaasahan at sa hindi ko maipaliwanag na pagkakataon, kahit anong sigaw ko nung maranasan ko yung kakatwang bagay na ito, ay hindi nila ako naririnig. Araw ng Biyernes yon at kinabukasan, uuwi na yung aking asawa. Dahil napagkasundoan namin ng linggong yon na Sabado na lang po ito uuwi. Dahil doon ay hindi ako natakot kahit na 2 lang kami ng aking anak yung nasa bahay. Madalas rin po kasing sinasabi ni Roldan na magpasama ako sa aking ina. Subalit ayaw ko namang istorbohin ang kanyang ginagawa. Pagkatapos kong maghapunan noon, nagpasya akong iligpit yung aking higaan. Himbing na rin kasi sa pagtulog yung aming anak, kaya wala akong naging problema. Nasa kalagitnaan ako ng pagliligpit ng aking higaan nang makaamoy ako ng parang kakaibang amoy. Nung una, hindi ko pinansin yon. Dahil nga baka kako dumi lang ng manok. Medyo mabaho po kasi yon na medyo kakaiba. Marami po kasi kaming manok sa may likod ng bahay. Pero agad ko ngang naalala na nalinisan ko naman yung kulungan. Doon na nga umusbong yung aking pagtataka kung ano nga ba yung aking naaamoy. Bakit parang ilang linggo nang dumi ng manok yung amoy na yan? Nakapaglinis naman ako kanina. Tanong ko na lang noon sa aking sarili.
dahil may katapangan talaga yung amoy na yon. Kaya nagpasya akong itigil na muna yung pagliligpit ng higaan. Lumapit ako sa bintana at dumungaw roon upang pagmasdan ang kulungan ng mga manok ni Roldan. Dahil maliwanag naman yung bahaging yon, nakita kong malinis naman yung bahaging tapunan ko ng mga dumi. Napakunot na ako ng aking noo dahil sa pagtataka. Hindi ko alam kung saan ang galing yung amoy na iyon. Dahil kahit natakpan ko yung aking ilong, nanunuot po talaga yon. Hindi ko na naipagpatuloy yung aking tanong sa aking sarili. Dahil may narinig akong mahinang paghuni ng tiktik sa paligid ng aming bahay. Hindi ko nga lang matukoy kung saan banda yon. Pero talagang naririnig ko yung mahinang huni na yon. Walang ano-ano. Bigla na lang umiyak yung aming anak. Nilapitan ko ito at kinarga. Dahil patuloy pa rin yung kanyang pag-iyak. Kaya nagpasya na akong ipagheli na po yon. Subalit sa halip na tumahan, mas lalo lamang na lumakas yung kanyang pag-iyak. Dahil doon, sinubukan kong padedehin yon. Subalit, ayaw na rin po nito. Hindi ako sumuko at ipinagpatuloy ko yung pagheli sa bata. Pero habang nasa ganong sitwasyon, saglit akong natigilan nang may kumalabog ng malakas sa ibabaw ng aming bubong. Napatingala na ako roon at napamura. Sino bang walang modo yung nang babato rito? Sigaw ko pa nga po roon nang sa gayon ay marinig ng kung sino mang nambubulahaw sa amin. Nagising pa ako. Sinabi ko pang napakabastos noon dahil madilim na nga yung paligid. Alam naman niyang meron akong sanggol. Laking gulat ko na lamang nang mawaring hindi tao yung sumagot sa aking naging tanong. Kung hindi mahina at tila sabik na paghuni ng tiktik sa mismong bubungan ng aming bahay. Muli akong napamura at nagbanta sa kung sino mang aswang yung nasa ibabaw. Inaakala mo siguro na matatakot ako sa'yo, no? Dahil mag-isa lang ako rito. Nakapatay na ako ng aswang. At baka gusto mong ikaw na ang isunod ko. Sambit ko pa. Kahit hindi naman totoong nangyari yon. Sinusubukan ko lang na sindakin yung aswang na yon. At nilalakasan ko na lang din yung aking loob. Saglit na naging tahimik yung paligid. Inakala ko na wala na nga yung aswang na iyon. Pero muli akong nabahala nang marinig kong kinakaskas nito ang yerong bubungan namin. Magkakasunod po yon at nakakarindin akong pakinggan. Kaya muli akong napasigaw para murahin yung aswang na iyon. Muli ko siyang binantaan. Huwag kang magkakamaling may gawing masama sa aking anak. Kilala kita. At hindi ako magdadalawang isip na puntahan ka sa bahay ninyo. Galit ko pang wika noon. Dahil sa aking sinigaw, muling natahimik yung aswang at hindi na gumawa pa ng ingay sa itaas. Subalit hindi ako nakampante. Alam kong naririyan pa siya dahil amoy na amoy ko pa yung masangsang niyang samyo. Sa hindi ko inaasahan, muling lumakas yung pag-iyak ng aking anak. Na parang namimilipit na po ito sa sakit. Nang mga panahong yon, alam kong sumasakit na yung tiyan ng bata. Kaya inilapag ko po muna yon at pinahira ng gamot. Hindi ko alam kung paano ko itatabo yung aswang ng mga panahong yon. Dahil kahit anong gawin ko, hindi po ito natitinag. Walang ano-ano'y naisip kong sumigaw na lamang nang sa gayon ay may makarinig pa. Lalo at meron naman kaming mga kapitbahay at baka marinig na rin nila yung kaguluhan sa amin. Makailang ulit akong sumigaw noon para humingi ng tulong. Subalit sa kasamaang palad, kahit ni isa ay walang lumapit.
iniisip kong nagbibingi-bingihan lamang ang mga ito. Kaya hindi na ako umasang merong tutulong. "Humanda ka sa aking aswang ka!" Sigaw ko pa at muli kong kinarga yung aking anak. Dali-dali akong tumungo noon sa may kusina upang kumuha ng itak na magiging panlaban ko. Nang makakuha na nga ako ng itak, bumalik ako sa aking silid. Napatingala ako at sumigaw. Subalit wala na akong ingay na naririnig. Napaigtad na lamang ako at muntikan ko nang mabitawan yung aking anak nang makarinig ako ng kaluskos sa may bintana. Inakalampag ng kung sino man yung bintana na animoy pinipilit itong buksan. Sa kadahilanang yon ay napalingon ako. Sinipat kong maigi yung nasa labas sa pamamagitan ng maliit na siwang. Subalit dahil napakaliit ng siwang ay hindi ko talaga makita. Napagtanto ko na lamang na aswang yon nung makarinig ulit ako ng mahinang paghuni ng tiktik na alam kong nakasilip lamang ito sa may bintana. "Huwag kang magkakamaling pumasok. Meron akong itak. Hindi ako magdadalawang isip na tagayin kagamit ito." Sigaw ko pa nga po noon. Iniangat ko pa ng bahagya yung itak at iniharap sa may bintana nang sa gayon ay makita niya na meron nga akong hawak na panlaban. Inakala kong takot yon, pero parang nananabik pa po ito habang kinakalampag niya ang panara ng bintana at patuloy din sa pag-iyak yung aking anak. Umiiyak na rin po ako noon dahil sa takot. Siyempre meron po akong sanggol at isa pong aswang yung pinag-uusapan dito na talagang kikilabutan ka. "Huwag kang papasok. Sa oras na pumasok ka, magkakamatayan tayong dalawa dito." Sigaw ko pa habang inaambahan siyang tagayin. Dahil medyo pahirapan yung aking sitwasyon, muli ko ngang nilapag yung aking anak at hinarap ko yung aswang na yon. "Sige, pumasok ka. Dadaan ka muna sa ibabaw ng aking bangkay bago mo makuha yung aking anak." Sigaw ko pa ulit noon. Napilit kong tinatapangan yung aking loob. Nanginginig yung buong katawan ko dahil sa matinding takot na aking nararamdaman. Subalit alang-alang sa aking anak, pinilit kong labanan yung nararamdaman kong yon. Nilakasan ko yung loob ko nang sa gayon ay hindi makita ng aswang na mahina ang kanyang kaharap. Mura ako ng mura ng mga panahong yon habang iwinawasiwas yung itak na hawak-hawak ko. Sinadya kong lakasan yung boses ko sa pag-asang baka may makarinig kahit ni isa sa aming mga kapitbahay. Dahil wala naman akong aasahan dahil wala nga roon yung aking asawa ng gabing ito. Habang nasa ganong sitwasyon ay may narinig akong boses sa labas ng aming bahay. Hindi ko alam kung sino yon pero naisip kong baka isa lang din yon sa mga kapitbahay naming nakatunog ng ingay sa mga nangyayari. Hindi ko alam kung naririnig yun ng aswang, pero parang wala po yun sa kanya dahil nakabuhos po yung kanyang atensyon sa amin. Sa isang kisap lamang ng aking mata, pumasok po yung nilalang sa loob ng bahay. Ang mas lalong hindi ko inaasahan ay biglaan po itong lumundag at dinumog po ako nito. Agad akong nawala ng balanse at umibabaw sa akin yung aswang na yon. Walang humpay yung kanyang paglalaway at amoy na amoy ko po yung lansa nun. Dahil sa pagbagsak ko, nabitawan ko po yung aking itak. Pilit kong kinakapayon pero napakabigat po ng aswang na nakaibabaw sa akin. "Sa oras na makawala ako rito, tatagayin kitang hayop ka." Banta ko pa nga po sa kanya noon habang pilit akong nagpupumiglas. At buong lakas ko po siyang niyayakap para hindi po siya makaalis at hindi nito makuha yung aking anak. Ngumingisi pa po yung aswang noon sa akin na parang humahagik-hik
ng mahina. Walang ano-ano ay may narinig akong kalabog sa aming pintuan. Pinilit kong mapalingon doon. At agad na nagkaroon ng pag-asa nung tumambad sa akin ang isa po naming kapitbahay na matanda. Kahit na nakatungkod na po yon, pumasok siya sa aming tirahan na dala-dala ang kanyang katana. Tawagin po natin siyang Lolo Bining. Ito po kasing si Lolo Bining, mahilig po talaga to sa mga itak. At katunayan ay meron po itong katana na hindi namin alam kung saan nga ba niya nakuha. Lubayan mo ang babaeng yan. Kung hindi, pupugutan kita ng ulong hayop ka. Seryosong sigaw pa po noon ng matanda nung makapasok siya sa loob ng bahay at nakatayo na sa pintuan ng aming kwarto. Tumigil yung aswang sa kanyang ginagawa sa akin. Napalingon po ito sa matanda at nagaangil po ito. Walang ano-ano ay binitawan po nito ako para harapin yung kakarating lang naming kapitbahay. At doon ko na dali-daling kinuha yung aking itak at saka tumayo sa likuran ng aswang. Nakita kong seryoso po yung nilalang na sugurin yung matanda, kaya hindi na ako nagdalawang isip na tagain yon sa kanyang likuran. Talagang buong lakas po yon sa pinaghalong galit at pangamba. Dahil sa ginawa ko ay napalingon sa akin yung aswang. Subalit mabilis namang naghanda yung matanda na hawak sa isang kamay niya ang kanyang katana. Napamura po yon at walang pagdadalawang isip na tinagayong nilalang. Tinamaan po yung aswang sa may bandang balikat. At dahil matalim po yung katana ng matanda, dahil alagang-alaga niya po yon, nagawa po nitong sugatan ng malalim yung aswang na yon. Napayaw po yung nilalang at salita na napatitig sa amin ng matanda. Kita ko yung sindak sa kanyang mukha ng mga panahong yon, na marahil ay hindi niya inakalang merong taong tutulong sa akin. Kilala kita. Matagal na kitang minamanmanan. Ngayon ay nagkaharap na rin tayo. Ang galing mo ring pumili ng bibiktimahin, ano? Kung mahal mo pa ang buhay mo, mas mainam nang tumakas ka na lang. Dahil kahit matanda na ako, hindi ako magdadalawang isip na pugutan ka ng ulo rito. Wika pa nga po ng matanda. At inihanda ulit ang kanyang katana para tagayin yung aswang. Kita ko yung pag-aalangan sa mukha ng aswang na yon. Kaya nagwika ako sa matanda. Lolo, hayaan na lang po natin siyang makatakas. Wala naman pong nangyari sa amin eh. Isa pa, hindi na rin po siguro yun babalik dahil sa kanyang ginawa. Wika ko pa nga po ron. Napatango naman sa akin yung matanda at tumakbang papalapit sa kung saan man ako nakatayo. Umalis ka na ritong aswang ka. Sa oras na babalik ka pa rito at magkita tayo ulit, hindi na ako magdadalawang isip na patayin ka gamit yung katanang ito. Sigaw pa nga po nito. Matapos pong iwika ng matanda yung katagang yon, mabilis na umalis yung aswang. Tumulo pa nga po yung kanyang dugo sa aming sahig. Kaya napatingin na lamang ako roon. Nang tuluyan ng makaalis yung aswang, nagwika po yung matanda. Isang hangal na aswang yon. Hindi niya alam na merong lason yung katanang ito. Pagdating niya sa kanyang bahay, tiyak na mamamatay siya. Alam mo, Iha, kailan ko pa napapansin na merong paikot-ikot sa paligid ng bahay ninyo. Wika pa nga ng matanda. Kaya nakapaghanda na raw siya. At meron daw kasi siyang nahingi sa albularyo na panlason umano sa aswang, nagawa sa iba't ibang katas ng pangontra sa aswang. Napag-alaman kong mula sa matanda na ang aswang na iyon ay siya ring umatake sa mga hayop na nasa kabilang baryo. Marahil daw nang malaman itong wala kong kasama o pwedeng maging kakampi, ay nagpasya itong aswangin ako. Lubusan yung aking pagpapasalamat sa matanda. Dahil kung hindi sa kanya,
Baka nagawa na ng aswang ang kanyang gusto. Hanggang ngayon, tinatanaw po namin yung malaking utang na loob. Pagdating nga po ng asawa ko, ikwinento ko sa kanya ang mga nangyayari at napamura na lang po ito. Pinuntahan niya rin ang matandang tumulong sa akin at personal po itong nagpasalamat. Dahil sa nangyaring yon sa akin, nagpasya nga po si Roldan na umuwi na lamang gabi-gabi kahit na pahirapan yung biyahe. Mas mahalaga raw kasi yung kaligtasan namin ng aming anak kaysa sa katiwasayan ng kanyang sitwasyon sa trabaho. Kahit na mahirapan siya sa pagbiyahe, papunta at pauwi sa trabaho. Sa ngayon ay malaki na po yung aming anak at tuwing ikwento ko po sa kanya ang mga nangyari ng gabing yon, gano'n na lamang po yung kanyang takot. Sinabi pa niyang kung sakaling malaki na siya, edi sana nagawa niya raw akong ipagtanggol sa aswang. Laking pasalamat ko sa matandang kapitbahay namin noon. Hanggang dito na lang po itong kwento ko at maraming salamat. Magandang araw po sa inyo. Tawagin na lang po ninyo akong Migo at taga-Kalapan sa Mindoro. Nais ko lang sanang ibahagi sa inyo yung tunay kong karanasan sa isang aswang noong kabataan ko nga sa lugar namin. Sa katunayan ay marami pong kaso ng mga nawawalang kabataan. Mula 6 hanggang 13 taong gulang na ayon nga sa iba ay kinikidnap umano upang kunin yung mga lamang loob at ibenta sa kung sino mang mayamang pamilya na nangangailangan, o di kaya ay minagsabi rin na ginagamit umano yung kanilang mga dugo upang gawing alay sa mga ginagawang infrastruktura at kung ano-ano pang mga establishmento. Pero ibahin po ninyo yung panahon namin noon sa probinsya ng Mindoro, dahil hindi sindikato o mga kulto yung kumukuha ng mga bata, kundi yung mga nilalang na sinasabi nilang aswang. Year 1999, kung hindi nga ako nagkakamali, nasa grade 6 na po ako nung mga panahong yon. At naganap nga po yung kwentong ito sa lugar namin, kaya naman tandang-tanda ko pa rin yung lahat ng mga kaganapan at sindak na hindi na yata maaalis hanggang sa aking pagtanda. Pagtitinda ng prutas at meron ding bigasan yung negosyo ng pareho kong mga magulang. Si tatay ding po yung nasa bigasan, habang yung nanay Selma ko naman yung nagbabantay ng pwesto ng prutasan. Patulong nga yung nag-iisang babae sa aming magkakapatid na tawagin po nating Cecil. Bali ako nga po yung panganay at sumunod po sa akin yung kapatid kong si Indo, bago nga po itong bunso naming si Cecil. Dahil parating wala sa bahay yung aming mga magulang dahil sa kanilang paghanap buhay, maluwag nga yung oras namin ni Indo na kung saan-saan nga magpunta o gumala. Hanggang isang araw noon ay nakatanggap nga kami ng anunsyo sa aming kapitan tungkol sa mga batang nawawala sa kabilang baryo. Ayon pa nga sa ulat ay humigit kumulang mga 7 bata na umano yung pinaghahanap ng mga otoridad matapos misteryosong mawala ng walang bakas at walang saksi na makapagtuturo. May ilan rin sa mga ito na nautusan lamang daw pero hindi na nga nakauwi pa sa kanilang mga pamilya. Hoy, kayong dalawa, umayos kayo ah. Kabi-kabila na nga yung mga nawawalang bata. Baka dumagdag pa kayo. Bulyaw pa nga ni tatay noon sa amin. Hindi po, wag po kayong mag-alala at hindi naman po namin pababayaan yung mga sarili namin. Saad ko naman sa kanila ni nanay upang hindi na nga mag-alala dahil papaalis na rin sila patungo doon sa pamilihan upang magtinda. Siguraduhin mo lang, Migo. Naku, may kalalagyan kayo kapag nakuha kayo ng kung sino. Panakot naman po ni nanay noon. Sinigurado namin ni Indo na wala na nga sa paligid silang tatlo bago nga kami pumuslit at magpunta sa lugar kung saan nga kami nagkikita-kita ng aming mga kasamahan. Meron po kasi kaming maliit na grupo o barkadahan na binubuo rin ng mga kaedaran rin po namin. Nasa 12 hanggang 13 po ata kami kung hindi ako nagkakamali. Ngunit nang umugong na nga po yung mga balita sa mga nawawalang bata, ay yung literal na matitigas na lang po yung ulo yung nagpupunta doon sa may tambayan namin, kabilang na nga kami ni Indo. Nung araw na yon ay hindi na nga kami nagtaka kung bakit 4 lang kaming naroon
Pero kahit na ganoon ay tinuloy pa rin namin yung aming mga nakagawiang gawain. Nung mga panahong yon ay usong-uso po sa aming mga kabataan yung paggawa ng tirador. Kaya naman nagkaayaan nga kaming manguha ng matibay na kahoy na aming gagamitin. Ngunit hindi nga ganoon kadali yung paghanap ng mga kahoy para sa aming gagawing tirador. Dahil kinakailangan pa naming tawirin yung isang maliit at hindi naman ganong kalakihang ilog. Naroon po kasi yung mga puno ng bayabas na ginagamit namin at kung ano-ano pang pwedeng gamitin. Habang naglalakad nga kami patungo doon sa may bukana ng ilog, ay hindi namin maiwasang mapagkwentuhan yung tungkol sa mga batang nawawala at sa kung sino nga ba yung maaring salarin sa mga kaganapang ito. Ayon sa isang kasama namin noon na tawagin nating Kiko, ay naikwento daw ng kanyang amang pulis na may grupo na binubuo ng 3 katao yung kanilang pinaghinalaan. Dahil parati daw nilang nakikita o nakakasalamuha yung mga yon sa lugar kung saan nga nagaganap yung mga pagkawala. Totoo bang kulto o sindikato yung salarin, Kiko? Saad ng nakababata kong kapatid noon. Hindi ko sigurado eh. Kahit sila tatay hindi rin sigurado, pero yung bali-balita daw, maring aswang raw yung may gawa. Mahina pa nga niyang wika noon. Ay tanda-tanda na ninyo, nagpapaniwala pa kayo sa mga ganyan. Panakot lang ni Lola Salvi sa amin yan yung mga aswang na yun eh. Kapag ayaw naming matulog, bawi naman ang isa ko pang kasama na tawagin po nating Tupe. Natigilan nga kami ng panandalian noon sa aming kwentuhan nang matanaw namin yung puno ng dalandan na merong hitik na mga bunga na maaari ng kainin. Dahil dito ay nagunahan nga kami at nagtakbuhan sa pagkuha ng ilang mga bunga. Sa isip ko noon ay tamang-tama itong pangbaon kung sakasakaling magugutom kami habang naglalakad. Matapos naming maisip na magbulsa nga ng mga nakuhang mga dalandan, ay muli na nga kaming nagpatuloy sa pagtahak sa aming daan. Nang makarating na nga kami sa pinakabungad ng ilog, ay ganoon na lamang yung aming pagtataka dahil hindi nga namin nakita doon si Mang Puyong. Ito pong si Mang Puyong, yung inatasang barangay tanod ng aming butihing kapitan na magpatawid nga ng mga residente sa kabila. Inalalayan nga niya yung mga matatanda noon at pati na rin mga bata para makasakay nga sila sa bangkang gagamitin sa pagtawid sa ilog. Nung mga oras na yon ay maaaring may pinuntahan nga si Mang Puyong, kaya wala doon yung mga bangkang ginagamit niya at nakakandado nga sa isang matabang kadena sa pangpang ng ilog. Alis na nga sana kami noon at pinagpaliban na lang po namin yung kagustuhan namin, pero nung papaalis na nga kami ay may lumapit sa amin noon na isang hindi naman gaanong katandaang Ginoo. At nagalok nga po siya na siya na lamang daw yung magtatawid sa amin doon sa ilog. Gamit umano yung kanyang balsa. Noong una ay nagdadalawang isip kaming magkakasama dahil hindi nga namin kilala yung Ginoo. Isa pa ay maliit lang po yung lugar namin noon, kaya naman halos lahat ng mga taga doon ay talagang namumukha namin. Mukha namang mabait yung Ginoo at mapagkakatiwalaan. Kaya naman pumayag nga kaming lahat na sumama. Mukhang hindi naman aswang yung lalaking to, diba? Ano sa tingin nyo? Saad pa nga ni Kiko noon. Tanga, walang aswang kung umaga. Eh di kung ganun nga, edi sana kinain na tayo nun. Baling naman ito pe. Isa-isa ngang binuhat ng Ginoo sila Kiko at Indo, pati na rin si Tupe sa kanyang balsa nang walang kahirap-hirap. Ngunit napakunot nga ako ng noo dahil nung ako na nga yung isasampa nito, ay laking pagtataka ko kung bakit tila hindi nga niya ako mabuhat noon. Gayong hindi naman ako mataba at isa pa ay halos kasing bigat ko rin lamang yung dalawa kong kaibigan. Imbis na pag-isipan naming magkakasama kung bakit ganoon nga, tinawan na lang din po namin ito at ginawang tampulan ng tukso. Sa tulong ng mga kaibigan ko at kapatid ay sa wakas ay nakasampan naman ako sa balsa. Habang binabaybay nga namin yung ilog noon, ay tuloy-tuloy lamang yung aming mga kasama sa kanilang pang-aasar sa akin. Habang ako naman ay malalim na iniisip kung paano nangyari yon. Yun bang tipong parang nanghina po ito bigla na hindi nga niya ako magawang buhatin. Makailang ulit ko po ring nahuhuli yung Ginoo na nakatingin sa akin noon at agaran ding umiiwas kapag ako ay humaharap. Nang makapako nga sa aking bulsa yung 2 pirasong dalandan, ay palihim kong nilagay nga yung isa sa mga ito sa bulsa ni Indo nang walang nakakakita. Kaya naman nang makarating na nga kami sa kabilang parte, ay nagpasalamat nga kami sa Ginoo sa pagmamagandang loob nito.
Muli ay isa-isa nga niya kaming ibinaba sa balsa. Pero ganoon na lamang yung pagtataka naming magkakaibigan noong pati na nga yung kapatid ko ay hindi na rin magawang maiangat ng Ginoo. Kanina naman ay walang kahirap-hirap niya itong nabuhat. Imbis na magtawanan nga si Kiko at Tope ay nagsimula na rin po silang magtaka kung bakit. Pinalaunan ay tumalo na lang po kami sa ilog. Nung nasa gilid na po kami at mga hanggang tuhod na lang yung tubig. Bago nga sumampa sa tuyong bahagi. Sa pagpapatuloy namin sa paglalakad ay hindi namin mawari kung bakit ganoon nga, kaya napag-usapan naming magkakasama yung tungkol doon. Katakataka yung Ginoong yun Matipuno naman yung katawan. Bakit hindi niya magawang mayangat si Migo? Tanong pa nga ni Kiko noon. Oo nga, isa pa. Biglaan rin na hindi niya nga mabuhat si Indo. Di hamak namang mabigat sa kanya yung kuya niya, di ba? Saad naman ni Tope. Sa pagkakataong yon, ay muli ko namang nakapa sa aking bulsa yung dalandan na aming pinitas kanina. May kinalaman kaya yung dalandan na nasa bulsa ko kung bakit hindi nga ako magawang buhatin ng Ginoo? Saad ko pa nga po sa kanila na bigla naman po nilang ikinatahimik. Sa pagkakataong yun ay muli ko namang nakapa sa aking bulsa yung dalandan. Dalandan? Paano? Tanong pa nga ni Tope. Kanina kasi nung nasa balsa tayo, napansin kong dalawa yung laman ng bulsa ko. Kaya naman palihim kong nilagay yung isa sa bulsa ni Indo. Huwag niyong sabihing nagkataon lamang yon. Naguguluhan ko namang tanong. Matapos kong sabihin yon sa mga kasama ko, doon na nga rin nila naalala na nakain na pala ni Tope at Kiko yung mga dala nilang dalandan. Kaya naman dito ay talagang napaisip nga kami ng malalim. Nang makakuha na nga kami ng mga kahoy naming gagamitin para sa tirador, ay nakaramdam kaming apat noon na tila ba may kung sinong nagmamasid sa amin. Ngunit dahil maraming tuyong dahon yung nagkalat sa lapag, ay talagang dinig na dinig po namin yung mga yon tuwing natatapakan. Nalalo pa pong nagpaiba sa aming mga nararamdaman. Medyo madilim din po kasi yung bahaging yon. Talagang maraming mga puno. Kaya talagang iba rin yung aming nararamdaman. Nang marinig namin na papalapit na nga yung mga yabag, ganoon na lang yung gulat naming apat noon nang makita yung isang maitim at may kalakihang aso na kapagtataka kung saan nga ba nanggaling. Dahil sa takot naming apat noon, inihagis namin yung mga daladalang mga kahoy at kumaripas na nga ng takbo. Matakasan lamang yung malaking hayop na yon. Bagamat mataas pa nga yung sikat ng araw noon, ay talagang medyo madilim na dahil sa mga naglalakihang mga puno at mga halaman. 2 o 3 hakbang na lang yung layo ng asong itim sa amin noon nang maisipan ng kapatid kong si Indo na ibato nga rito yung kanyang dalandan na nasa bulsa. Palibhas ay naupuan na rin po niya ito nang makailang ulit, kung saan medyo nadurog na rin po ito at kumatas. Sa pag-akala naming walang epekto yon sa nilalang, ganoon na lamang yung aming mga naging reaksyon nang makita namin na tila ba naging asido nga yung katas nito matapos na mapadampi sa mukha at dibdib ng asong yon nung tamaan nga po ito ni Indo. Bahagya rin pong umusok yung mukha nito at pati na rin yung dibdib, dahilan upang bumagal po ito at magawa naming maiwan at makatakas mula sa humahabol sa amin. Nang makalabas nga kami sa madilim na mga punuan, ay hindi na kami muling sinundan ng asong yon. Pero animoy nasunog po yung mukha nito dahil nga po sa pagdampi ng katas ng dalandan dito. Nagpakawala muna yung nilalang ng isang nakakabinging atungal bago muling pumasok sa madilim na bahagi at doon ay naglahong parang bula. Nung matanaw naming naroon nga sa hindi kalayuan yung balsa nung Ginoong nagsakay sa amin, ay dali-dali na nga po namin itong pinuntahan. Sabay nagsisampa na nga po kami doon sa balsa. Habang papalayo nga yung balsang sinasakyan namin noon, tinamaan kami ng matinding sindak at takot nang makita namin yung Ginoo na lumabas nga doon sa kakahuyan ng hubot-hubad at parang may malaking paso sa mukha, pati na rin sa dibdib na katulad nga sa asong itim na humahabol sa aming apat, hanggang sa magtangka na nga po itong lumangoy sa ilog upang habulin kami. At dito na nga po kami nagsimulang mataranta at manalangin para sa aming kaligtasan. Nga pala, tubig tabang po yung ilog na ito. Sigaw nga kami ng sigaw sa takot noon.
Nang malamang yung Ginoong tumulong sa amin na isa nga palang aswang. Nasabi po namin yun dahil naalala po ni Kiko yung kwento ng kanyang lolo na dinagit daw ito ng isang aswang ngunit hindi nga natangay dahil may kalamansi sa bulsa. Hindi naman daw niya akalaing ganoon din yung epekto ng dalandan. Takot raw yung mga ito sa katas nun, na talagang kapag direktang dumampi sa kanila yon sa kanilang anyong aswang ay parang nasusunog daw yung mga balat ng mga ito. Matapos naming makitang halos malapit na nga yung Ginoo sa amin noon, nagmadali nga kaming magsagwan gamit yung aming mga kamay upang mapabilis nga yung aming pagdating doon sa kabila. At nang halos ilang dipa na nga lang yung layo namin ay doon na nga kami nagsipagtalunan. Naimasmasan lang po kaming apat noon nung nakasalubong nga namin si Mang Puyong. Nagalit na galit sa amin. Agaran din naming tinakbuhan yung tanod at dumiretso na nga kami sa aming mga bahay. Bago kami nagkahiwa-hiwalay noon ay napag-usapan naming magkakasama na wala kaming pagsasabihan kung ano nga ba yung mga nangyari sa amin nung araw na yon. Dahil pare-pareho nga kaming malilintikan kapag nalaman ng aming mga magulang. Kaya naman mula nung mangyari yon ay hindi na nga muna kami lumabas ng bahay noon upang makaiwas na rin na maulit pa yung ganong pangyayari. Nagulat na lang po kami noon na nung muli kaming magkita nila Kiko at Tope, na ikwento po nila na meron umanong inaresto sa kabilang baryo dahil meron umanong napatay. Ayon daw sa mga residenteng nakakita sa pangyayari, naabutan daw yung lalaking yon na nakadapa sa isang duguan ng bangkay at inuli nga raw siya dahil mukhang siya nga yung nakapatay doon. Pero yung totoo, mukhang kakainin daw sana niya yon. Meron daw malaking sugat sa may tiyan yung lalaking patay. Kaya bali-balita nga noon, naswang talaga yung hinuling yon at yun din marahil yung parehong lalaki na muntik na ring bumiktima sa amin. Gayunpaman ay napag-usapan namin noon na mananahimik pa rin po kami tungkol doon. Pero syempre kapag nagkakasama po kami ay malimit po naming mapagkwentuhan yung tungkol dito at talagang kinikilabutan pa rin po kami. Gayunpaman, hindi na rin po ito naulit pero hindi namin ito malilimutan. Dito ko na rin po pala ito tatapusin at maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay hango sa tunay kong karanasan noong kabataan ko pa lamang. Tawagin mo na lamang po akong Nanet. Kasalukuyang naninirahan dito sa lugar ng Bulacan. Kasama nga yung aking pamilya. Pero yung kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari po ito sa isang baryong nasasakupan ng Kabisayaan. Taong 1998 nang maganap ito. Nang mga panahong ito ay kasalukuyan pa akong nakatira sa syudad kasama nga yung mga magulang kong may kaya rin sa buhay. Noon na, nasa edad 16 pa lamang po ako noon at medyo bata pa talaga. Wala pa sa isipan ko yung mga makamundong bagay noon. Magkaganon pa man, ay para sa mga magulang ko ay suwail na nga ako at pasaway. Hindi kasi ako yung paborito nila at nasa nakababata kong kapatid yung kanilang buong atensyon. Isang araw po noon, inibitahan nga ako ng kaklase ko na magtungo sa bahay nila dahil kaarawan daw nito. Bilang respeto at pakikisama sa kaklase ko, pinaunlakan ko nga yung imbitasyon nito. Tawagin pala natin siyang Vina. Ayon pa nga sa kanya, marami kaming magkaklase yung pupunta sa kanyang kaarawan. Lingid sa kalaman ko, ay may mangyayari palang hindi maganda doon. Nang makarating ako sa bahay nito, iba nga yung aking nadatnan. Dalawa lamang kaming babae at puro kalalakihan na nga yung iba. At karamihan doon ay hindi ko pa kilala. At wala nga akong ideya noon na ganun nga yung aking madadatnan. Uwi na sana ako nang magpumilit nga si Vina. Nasamahan ko muna siya habang inaantay yung iba pa naming mga kaklase. Hanggang sa nangyari na nga yung pinaka-kinasusuklaman ko. Kung ano man po yung iniisip ninyo ay tama kayo. Umuwi akong luha noon at tuguan. Dahil sa panghahalay na ginawa sa akin. Ganito na lang po yung pagkakasabi ko dahil ayaw ko na pong bigyan pa ng detalye. Lalo at hindi po magandang karanasan yon. Hindi ko nga akalain na yung mismo mga taong dapat kumupkup sa akin doon at umintindi. Ang siyang una pang tatalikod pala. Nakakahiya ka.
Kung hindi ka nagpakalasing, hindi mangyayari yan. Walang hiya ka. Sabi pa nga po ni Mama noon, habang nanginginig naman yung kamay ko na may hawak na baso ng tubig. Sinabi ko po kasi sa kanya yung mga nangyayari. Hindi na ako umiiyak noon. Wala na ring luhang lumalabas dahil naubos ko na. Medyo ilang linggo ko na rin po kasing iniiyakan yon bago ko nga sinabi. Wala na akong panahong mga tuwira noon. Nakailang ulit ko na ring kwento sa kanila kung paano nga ako nilasing ng mga kaklase ko at mga lalaking hindi ko kilala. Kung paano nila ako dinala sa isang madilim na kwarto at kung paanong binaboy at niyurakan nila yung pagkatao ko. Pero sa paningin nila, ako pa rin yung may kasalanan. Ako yung malandi. Ako yung nakakahiya. Hindi ka namin pinalaki ng ganyan. Hindi mo man lang iniisip yung pangalan natin. Diyos ko, ano bang ginawa mo? Bulalas pa ng aking ama habang naninigarilyo sa may labas ng bahay. Tama, may pangalan po kasing pinangangalagaan yung mga magulang ko. Mas mahalaga pa sa kanila yon kesa sa kanilang sariling anak. Tahimik lang po ako noon habang hawak ko yung ultrasound na nagpapatunay. Mga 2 buwan na rin po ako noong buntis, pero parang hindi pa ako handang aminin sa sarili ko, lalo at ayaw naman po nila akong pakinggan. Mas madaling paniwalaan na ako talaga yung mali kaysa tanggapin yung katotohanan na may gumawa sa akin ng karumal-dumal na mga gawain. At sa isang iglap lang po, tinuldukan na nga po nila yung lahat noon. Alam mo yung parang kinalimutan na lang po nila. Kinabukasan noon, maaga nga akong inihatid ni inay sa may terminal ng bus. Wala na akong ibang naramdaman ng mga sandaling yon kundi galit at takot. Isang may kalakihang bag lang yung dala ko noon na naglalaman ng mga kagamitan at isang papel na merong address. Doon ka muna kay Ate Cora. Ayusin mo yung buhay mo. Huwag kang tatawag sa amin na. Kami yung makikibalita. Huwag mong bigyan ng sakit ng ulo yung tiyahin mo kung ayaw mo managot sa akin. Wika pa nga ng nanay ko noon na parang galit na galit pa rin po ito. Ramdam na ramdam ko pa rin yung galit nila. Hindi nga nila ako tinignan nang iwan ako sa terminal at habang paalis na yung bus. Nakita kong papalayo na nga rin po yung lahat. Ang pamilya ko, ang lungsod, pati na rin yung pag-asa. Ang natira na lamang ay ako at yung batang dinadala ko. Pati na rin yung mga tanong sa sarili ko. Bakit walang naniniwala sa akin? Yun po yung tanong ko noon. Dinamdam ko talaga ng gusto yung mga pangyayaring yon. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, itinapon ako ng mga magulang ko. Makaraan yung mahabang biyahe na mag-isa lang ako. Nakarating din ako sa aking destinasyon. Hindi naman ako naligaw sa awa ng Panginoon. Pagkababa ko nga ng bus noon, ay hindi ko inaasahan na ganito pala yung katahimikan sa probinsya. Walang busina, walang sirena, walang boses ng mga tao sa mga kalye. Ang naririnig ko lamang ay mga huni ng ibon, mga dahon at minsan, tila yabag ng kung anong mga hayop sa may damuhan. Naglakad rin ako noon ng mahaba-haba, dala yung may kabigatan kong bag, at gutom ko na tiyan. Halos mga alas 5 rin ng hapon noon. Unti-unti na rin sinasakop ng dilim yung paligid. Napansin kong walang ilaw sa daan, wala ring mga tricycle. Minsan ay may mga dumaraan pero hindi tumitigil kahit pinaparahan ko. Para bang ayaw nila akong pansinin. Baka hindi lang talaga pampasahero. Hanggang sa narating ko nga yung lumang bahay sa may dulo ng kalsada. Siyempre nagtanong-tanong na rin po ako para makarating doon. Kupas na nga yung pintura nitong puti. Tanda na napaglipasan na rin ng panahon. May mga bitak rin sa dingding at puno ng gumagapang na halaman yung paligid. Isa itong bahay na para bang matagal nang hindi dinadalaw ng tao. Kahit na may usok sa maliit nitong kusina. Kakatok na sana ako nang biglang bumukas nga yung pinto. Lumabas doon yung isang matandang babaeng payat. Maputla at salubong nga yung kilay. Ito na malamang si Tita Cora. Nakasuot po ito ng itim na bestida na halatang luma na rin. Anak ni Leti. Tanong pa nga po nito na walang ngiti. Ako po si Nanette. Kabadong tugon ko naman. Pumasok ka na, hapon na. Huwag kang magpapaabot ng dilim dyan sa labas. Seryosong wika pa po nito. Nakita kong makailang ulit pang palingalinga sa labas ng pinto yung matandang tiyahin ko. Para bang may tinitignan po ito. Maya-maya pa, pagkapanik ko nga, isinara nga niya yung pintuan
at kinandado pa mula sa loob. Sumalubong sa akin yung amoy kahoy na basa at lumang damit. Merong altar sa may sulok na puno ng santo at kandilang hindi napapalitan. Ang mga dingding ay may lumang litrato, mga mukha ng kamag-anak na siguro na matagal nang patay. Diyan ka muna sa kwarto ng pinsan mo. Matagal nang bakante yan. Anya pa matapos ituro yung isang silid na nakabukas yung pinto. Dahil mabigat yung dala ko, mabilis akong nagpasalamat at pumasok na nga doon. Tahimik lang po si Tita Cora noon. Hindi ito nagtatanong kung bakit nga ako naroon. Hindi rin siya nagtataka nang makita yung tiyan ko, na medyo lumilitaw na nga sa aking maluwag na blusa. Tumitig lang siya saglit noon, tapos ay nagpatuloy sa paglalagay ng tinapa sa kawali. Na para bang alam na nga nito kung ano man yung nangyayari. Ano pong trabaho niyo rito, tita? Tanong ko habang kumakain nga kami ng hapunan. Wala na, matanda na. Paminsan-minsan ay may nagpapahilot, may nagpapatingin ng dugo. Ganyan-ganyan lang. Dugo naman po nito. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Hindi ko rin alam kung ano nga bang klase ng hilot yung tinutukoy nito. Basta yung alam ko lang, parang luma na nga yung lahat sa bahay na ito. Mga gamit, mga kasangkapan, pati na rin yung kilos ni tita. Wala ring radyo at wala rin pong TV. Nang gabing yon, hindi nga ako mapakali sa kama. Bintana lamang yung umaharang mula sa malamig na hangin sa labas ng bahay. Walang kurtina. Kaya naman pumapasok nga yung lamig. Pakiwari ko rin ay para bang may mga matang nakatingin. Naririnig ko pa yung huni ng mga kuliglig at palaka. Minsan naman nararamdaman kong tila ba may naglalakad sa may bubungan. Palaunan, nilamon na nga ng katahimikan yung lahat. Hindi ako makatulog noon kahit na anong gawin ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa pagod o sa lamig ng gabi. O baka sa katahimikan ng paligid. Pero may kung ano pong bumabagabag sa akin noon. Idagdag pang may amoy rin yung kwarto. Hindi naman mabaho, pero yung tipong matagal na parang amoy luma. Parang pinaghalong alikabok at mga bulaklak na matagal nang natuyo. Dahil hindi nga ako makatulog, ay inabutan na nga ako ng pagkauhaw noon. Kaya naman lumabas nga ako para uminom ng tubig. Pagkarating ko sa may sala ay nabutan kong nakaupo si Tita Cora sa upuang ditumba. Nakaharap siya sa bintanang nakabukas ng malaki, kaya't nakatalikod nga po ito sa akin. Umugoy nga po yun habang humihimig ng mabagal na awit na para bang nagpapatulog siya ng sanggol. Nakaramdam ako ng kilabot sa tagpong yon, kaya naman nakalimutan ko ng uminom. Bumalik nga ako agad sa kwarto. Sinara ko rin yung pinto pero wala itong kandado, kaya nilagay ko na lamang yung silya sa likod ng pinto, pangharang lang. Ewan ko ba kung bakit pero bigla nga akong nakaramdam na kailangan kong gawin yon. Sa kakaisip ko ay hindi ko nga namalayang nakatulog na rin pala ako. Kinabukasan ay normal naman yung lahat. Nasa bahay lang kami at hinahayaan na ako ni tita na magmukmok. Nang sumunod na gabi ay sobrang tahimik rin ang paligid. Bigla na lamang nawala yung makuliglig na naririnig ko noong nakaraan lang. Kahit yung paghinga ko ay parang ingay na. Hanggang sa bigla nga akong makarinig ng kakaibang tunog. Tunog ng pader na tila ba kinakalmot. Mula yon sa labas ng bahay. Hindi ko agad ginagalaw yung katawan ko. Baka kasi imahinasyon ko lang. Pero pagkatapos ng ilang segundo, ay parang meron ulit. Mas naging malapit rin yung tunog. Mula na sa mismong bintana sa may tabi ko. Agaran nga akong napabalikwas ng tayo nang makita ko na tila ba parang may ulo ng tao na sumilip roon. Napasigaw talaga ako dahil sa takot at gulat. Nakita kong mabilis na tumakbo papalayo yung may-ari nun. Rinig na rinig ko pa nga yung mga yapak nito. Sabay yung kakaibang huni ng ibon na animoy sinasakal. Pagkasilip ko sa may bintana, bigla na lamang nawala yung kung anumang nakita ko. Tumambad sa akin yung kakahuyan sa hindi kalayuan sa bahay. Sobrang bilis talaga ng tibok ng puso ko noon dahil sa takot. Huwag kang lalabas kahit na anong mangyari. Laking gulat ko naman nang biglang magsalita nga mula sa likuran ko si Tita Cora. Kasabay noon ay yung pagkirot ng tiyan ko. Doon ko unang naramdaman yung malakas na sipa mula sa loob. Ikaw po pala, Chang. Bulalas ko na lang noon. Hindi nga ito sumagot. At dire-diretso lamang na sinara yung bintana ng kwarto na aking kinaroroonan. May nilagay pa nga siya doon na isang bugkos ng bawang at binudburan niya ng asin yung paligid. Matapos yon ay sinabihan niya akong magpahinga na. Kinabukasan nga po noon, tahimik yung lahat. Walang bakas ng kung anong kalmot sa labas ng bahay.
Walang senyales na may ibang tao sa paligid. Gusto kong maniwalang panaginip lamang yung lahat ng mga naramdaman ko kagabi. Pero may kaba talaga sa akin yung hindi ko rin maipaliwanag. Nabutan kong nagluto si Tita Cora ng lugaw para sa almusal. Umupo nga ako doon sa may lamesa at nakayuko lang habang pinapanood siyang tahimik na hinahalo ang palayok. Walang pagbati o kahit na ano. Hanggang sa binasag ko nga rin yung katahimikan noon. Ano po yung naririnig ko kagabi, tita? Mahinang tanong ko pa nga po noon. Aswang, mga nilalang sa dilim na naghahasik ng lagim dito sa baryo. Sagot naman po nito nang hindi man lamang lumilingon. Aswang po. Pero... Sabi ko naman pero hindi ko na naituloy. Huwag kang mag-alala. Ligtas ka dito hanggat hindi ka lumalabas. Sabi naman ito at halata rin na parang nagsisimula na ngang mag-init yung ulo nito. Hindi na ako sumagot pa. Unti-unti na naman kasi akong binabalot ng takot at ni isang beses nga ay hindi sumagi sa isipan ko noon na meron palang aswang sa lugar noong papunta pa lang ako. Muling natahimik noon yung buong kusina. Lumipas nga yung maghapon sa katahimikan. Nagwalis ako sa loob ng bahay. Sinubukan kong magbasa ng lumang magazine na nakita ko sa mailalim ng kama. Hindi ko na din tinangkapang lumabas ng bahay noon kahit na sa bakuran lang. Labis na nga yung pangamba ko para sa kaligtasan namin ng magiging anak ko. Wala akong karapatan na hindi pangalagaan yung batang nasa sinapupunan ko. Na alam kong wala namang kaalam-alam sa mga nangyari. Pagsapit ng gabi, napansin kong kakaiba nga yung gabing yon. Pagkahiga ko, ay nilamon agad ako ng antok. Tila ba pagod na pagod nga ako at talagang medyo hinahapo yung katawan ko. Hanggang sa sumapit na nga rin yung madaling araw. Nalimpungatan ako noon at nagising na lang bigla. Sumalubong sa akin yung nakabibinging katahimikan. Pero yung puso ko ay parang sasabog nga sa kaba. Naririnig ko na naman kasi yung kaluskos sa may bubungan. Mabilis, mabigat, at alam ko na kung ano yon. Pinilit kong hindi mapaiyak. Napahawak nga ako sa tiyan ko, pero malamig yung pawis ko noon. Ramdam kong merong mali. Maya-maya pa'y bigla na lamang lumitaw mula sa madilim na parte ang isang nilalang na talagang nagpawindang sa buong sistema ko. Isang babaeng walang saplot sa kanyang buong katawan. Ngunit nababalot ng nagkakapalang mga balahibo na animoy balahibo ng hayop. Napakapangit rin po ng itsura nito. Mabaho, nanlilimahid yung katawan at baka sa kanyang pagmumukha yung matinding gutom. Direkta sa sinapupunan ko yung tingin nito. Hindi ko rin alam kung bakit ng mga sandaling yon ay hindi nga ako makagalaw. Hindi rin makasigaw hanggang sa marami itong lumapit sa akin noon. Pero bago pa man siya tuluyang makalapit, ay biglang bumukas yung pinto ng kwarto ko. At pagbukas nun ay naroon si Tita Cora na may hawak na garapon ng asin sa isang kamay at isang latigong pamalo sa kabila. Walang ano-ano ay malakas niyang inihagis yung garapong nakabukas sa babaeng aswang. Kasunod po nun, mabilis na sumugod si Tita at pinaghahampas yung nilalang na iyon. Nakita kong umaatras yung nilalang. Humihiyaw ito na parang nasaktan at mabilis na tumakbo patalon doon sa may bintana ng kwarto na may maliit nga na butas sa may gilid. Sa liit nun ay hindi ko nga maisip kung paanong nagkasaroon yung nilalang na yon nang ganon lang kabilis. Siguro dahil ay madulas nga yung katawan nito. Agaran nga akong nilapitan ni Tita. Baka sa kanyang mukha yung labis na pag-aalala. Sa sobrang takot ko naman ay nanigas na nga ako sa kinaupuan ko at hindi ko na malayan na dinudugo na pala ako. Tita, bulong ko pa habang umiiyak at pinipilit kong hawakan yung tiyan kong unti-unting nanlalamig. Doon ko lang dinaramdaman yung matinding sakit ng balakang ko. Dahil sa pangyayaring yon, hindi nakaligtas yung bata sa sinapupunan ko. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Halo-halo na. Pero matapos yung pangyayaring yon, ilang taon pa bago ako muling bumalik sa piling ng mga magulang ko sa syudad. Pinili kong manatili kay Tita upang paghilumin yung malaking sugat na dumurog sa aking buong pagkatao. Mula po nun, hindi na rin naulit pa yung ganong pangyayari. Hindi na ako nakakita pa ng ganoong nilalang.
Pero may kinuha po itong buhay na kailanman ay hinding-hindi ko siya mapapatawad. Dito ko na rin po tatapusin yung kwento ko at maraming salamat po.